Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Kiro. Hindi siya tulad ng ibang bata na masayahin at palakaibigan. Si Kiro ay kilala sa pagiging masungit, palaging nakasimangot, at madaling magalit. Para sa kanya, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ang mahalaga lang ay ang sarili niya. Sa paaralan, iniiwasan siya ng kanyang mga kaklase. Kapag may lumalapit sa kanya upang makipaglaro, agad niya itong tinataboy. Kapag may nagkakamali, pinagtatawanan niya. At kapag may nangangailangan ng tulong, tatalikuran lang niya ito na parang wala siyang narinig. Isang araw, habang nasa loob ng silid-aralan, may kaklase siyang nahulog ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig. Lahat ay napatingin, ngunit walang agad na kumilos. Si Kiro, na malapit lang, ay tumawa pa. Ang clumsy mo naman. Sabi niya habang nakangisi. Tahimik na pinulot ng bata ang kanyang mga papel, halatang napahiya. Walang tumulong, at mas lalong walang naglakas loob na pagsabihan si Kiro. May isang batang babae na nagngangalang Lira. Kilala siya sa pagiging mabait at maunawain. Napansin niya ang ugali ni Kiro, ngunit imbes na layuan ito, naisip niyang baka may dahilan kung bakit ganoon ang bata. Kinabukasan, nakita ni Lira si Kiro na hirap buhatin ang kanyang bag. Mabigat ito at halos hindi niya maitaas ng maayos. Lumapit si Lira at mahinahong nagsalita. Gusto mo bang tulungan kita? Ngunit gaya ng inaasahan, sumimangot si Kiro. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Lumayo ka nga. Napahiya si Lira, ngunit hindi siya nagalit. Tahimik na lang siyang ngumiti at umalis. Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang balang araw ay magbabago si Kiro. Lumipas ang mga araw na walang nagbago kay Kiro. Patuloy siyang nag-iisa. Wala siyang kalaro tuwing recess. Wala ring gustong tumabi sa kanya sa klase. Kahit ang mga guro ay nahihirapan sa kanyang ugali. Isang hapon, habang pauwi si Kiro, napansin niyang unti-unting dumidilim ang kalangitan. Umihip ang malakas na hangin, at maya-maya pa'y bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Nagmamadali siyang tumakbo upang maghanap ng masisilungan. Ngunit dahil sa pagmamadali, hindi niya napansin ang madulas na bahagi ng daan. Bigla siyang nadulas at bumagsak sa putikan. Nasugatan ang kanyang tuhod at hindi siya agad makatayo. Habang nakahiga siya sa basang lupa, naramdaman niya ang sakit at takot. Sinubukan niyang tumayo, ngunit muli siyang napaupo. Doon niya unang naramdaman ang matinding lungkot. Wala siyang kasama. Walang tutulong sa kanya. Habang tumatagal, lalo siyang naiiyak. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pag-iisa. Biglang may isang payong na tumakip sa kanya. Pagtingin niya, si Lira yon. Naku, ayos ka lang ba? Tanong nito na puno ng pag-aalala. Hindi makatingin si Kiro. Nahihiya siya. Naalala niya kung paano niya ito tinaboy noon. Dahan-dahang inalalayan ni Lira si Kiro. Tinulungan niya itong makatayo at pinunasan ang putik sa kanyang damit. Halika, ihahatid na kita pauwi, sabi ni Lira. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng isang payong. Sa buong lakad, walang masabi si Kiro. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang kanyang mga maling ginawa. Pagdating sa kanilang bahay, huminto si Kiro. Bakit mo ako tinulungan? Mahina niyang tanong. Ang sama-sama ko sa'yo. Ngumiti si Lira. Kasi naniniwala ako na hindi ka masamang tao. Siguro kailangan mo lang ng kaibigan. Parang may tumama sa puso ni Kiro. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Kiro. Iniisip niya ang mga nangyari. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong nanakit siya ng damdamin ng iba. Naalala niya ang kanyang pag-iisa. At naalala niya kung sino ang tumulong sa kanya, ang taong madalas niyang itaboy. Kinabukasan, pumasok si Kiro sa paaralan na tahimik. Hindi siya nakasimangot. Hindi rin siya galit. Sa unang pagkakataon, napansin ng lahat ang pagbabago sa kanyang mukha. May nakita siyang kaklase na hirap buhatin ang mga libro. Dati, lalampasan lang niya ito. Ngunit ngayon, huminto siya. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong niya. Nagulat ang kanyang kaklase, ngunit ngumiti ito. Salamat. Mula noon, unti-unting nagbago si Kiro. Natuto siyang magsabi ng isalamat at pasensya na. Natuto siyang tumulong kahit hindi siya hinihingan. At higit sa lahat, natuto siyang makinig sa iba.
Isang araw, may batang nadapa sa playground at umiyak. Agad na tumakbo si Kiro at tinulungan ito. Ayos ka lang. Huwag kang matakot. Sabi niya habang inaalalayan ang bata. Napansin ng lahat ang kanyang pagbabago. Hindi na siya ang batang kinatatakutan. Isa na siyang batang maaasahan at mabait. Lumapit si Lyra sa kanya at mumiti. Sabi ko sa'yo, kaya mong magbago. Sabi niya. Ngumiti si Kiro. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon mag-isa pa rin ako. Simula noon, naging tunay na masaya si Kiro. Hindi dahil nagbago ang mundo sa paligid niya, kundi dahil nagbago siya. Natutunan niya na ang kabutihan ay parang ilaw, kapag ibinahagi mo, mas lalo itong lumalakas. At minsan, isang simpleng kabaitan lang ang kailangan upang mabago ang isang puso. Ang kabutihan at pag-unawa ay kayang magbago kahit ng pinakamasamang ugali. Huwag agad husgahan ng iba dahil minsan, ang kailangan lang nila ay isang taong maniniwala sa kanila.